mga kababayan, yari si Pangulong Marcos nito. Kasi nga, kung maalala niyo mga kababayan, sinabi noon ni Pangulong Marcos Jr. Sa kanyang suna nung nakaraang taon na mayroon ng 5,500 mahigit na nagawa na flood control at mayroon pang maraming gagawin. Pero nga mga kababayan, biglang binaha itong Bicol region, pati na yung Metro Manila mga kababayan. Kaya noon, nag-isip na yung ating mga kababayan, nagtanong na yung ating mga kababayan, nasaan na ba yung pinagyabang ni Pangulong Marcos Jr. na flood control na mahigit 5,000 mga kababayan at pinunduhan ng nasa 450 billion, napakalaking halaga niyan mga kababayan. O saan napunta yung 450 billion na yan? Napunta ba talaga sa flood control na yan? O bakit binaha yung Bicol region at Metro Manila? At hanggang sa ngayon mga kababayan, kahit umihi lang yung paniki, babaha na dyan sa Metro Manila. O saan yung sinasabi nilang flood control? At pinunduhan ng 450 billion mga kababayan. Billion ha? Hindi million, billion. O nasaan napunta ngayon? Kaya nga itong si Senador Rodante Marcolita, nagsalita na ito ngayon, na yung mga tao na nagsabi na may nagawa na flood control na mahigit 5,000 mga kababayan ay ipapatawag niya sa Blue Ribbon Committee. Yan pala yung kinatatakutan ng mga kaalyado ni Pangulong Marcos mga kababayan. Pati na yung mga vlogger, mga journalist na tagapagtanggol ni Pangulong Marcos, katulad ni Mike Abe. Di ba mga kababayan? Sinabi ni Mike Abe nung nakarang araw na itong si Senador Rodante Marcolita ay bagito lang. Parang pinaparating niya sa kanyang mga taga-suporta sa ating mga kababayan na walang kakayanan itong si Senador Marcolita na hawakan itong Blue Ribbon Committee dahil nga bagito pa lang daw. Matagal na mambabatas itong si Senador Rodante Marcolita. Si Marcolita mga kababayan ay isa sa mga congressman. Siya yung dahilan kung bakit nasara ang ABS-CBN dahil sa kanyang kagalingan, sa kanyang katalinohan. Tapos sinabi ni Mike Abe na bagito na senador. Kaya pala mga kababayan, binabanatan ni Mike Abe itong si Senador Rodante Marcolita kasi nga naamoy siguro niya, nararamdaman nila mga kababayan na ipapatawag itong si Pangulong Marcos ng Blue Ribbon Committee. O baka nakalimutan na ninyo yung sinabi noon ni Pangulong Marcos. O ito na, sabay-sabay natin itong panoorin. Ito pala. Mahigit 5,500 flood control project ang natapos na at marami pang iba ang kasalukuyang ginagawa sa buong bansa. Di ba mga kababayan? 5,500 na natapos na flood control at marami pang gagawin. Sa buong bansa yan ha, buong bansa, hindi lang Metro Manila, hindi lang Bicol. Kung halimbawa, yung isang lugar ay binaha, ibig sabihin, meron ding nakalaang pondo ng flood control dyan mga kababayan, pero hindi pa rin napunta sa proyekto na yan. O nasaan na nga yung 450 million na yan? 450 billion pala. O kaya nga itong si Senador Rodante Marcolita, nagsalita na ngayon, nagbabala na ipapatawag niya ang mga tao na ito. Siyempre kasama na itong si Pangulong Marcos Jr. mga kababayan. Ito na, sabay-sabay natin itong panoorin. Kung nilagay mo sa flood control, wala. Nasaan ang 5,000 flood control projects na pinondohan mo ng about 450 billion pesos? Wala, inanod po ng baha. Kaya nga patatawag natin sa Blue Ribbon yung mga yan. Ganun po.
So, ngayon pa lang, tinatakot ko na eh. Hindi, akala ko sa Senate, Foreign Relations, iba pa yung Blue Ribbon. Iba naman yung Blue Ribbon. Ikaw naman. Hindi naman foreign relation yun. Flood control eh. Kaya nga po eh. Maliban na lang yung mga flood, pinalipad mo sa aeroplano at pinapunta na Siberia o kaya ano. Eh, yan ang sinasabi natin. Ngayon, bakit? Okay lang mga kababayan, ipapatawag ni Senador Rodante Marcolita yung mga tao na yan. Sino ba yung nagsabi niyan mga kababayan? Si Pangulong Marcos Jr. Sinabi niya. Siya mismo. Sinabi niya noon sa kanyang suna. Noong nakarang taon lang yan mga kababayan Sariwa pa yan. Sariwang-sariwa pa yan. Noong nakaraang suna niya yan. Pinagyabang niya yan. Kaya nga, parang sabi ng ating mga kababayan, parang wala na tayong gana na manood ng suna ni Pangulong Marcos. Dahil puro na lang kasinungalingan. Puro na lang pangako. Wala naman tayong nakikitang proyekto. Ito na nga lang, yung kanyang pinagyayabang, yung flood control na yan mga kababayan, palpak pa. Wala pa nakita. Binaha pa. Nakarma kagad mga kababayan. Nagyabang, akala siguro niya, magyabang siya ng araw na yan. Akala siguro niya mga kababayan, tuloy-tuloy. Hindi magkaroon ng bagyo o biglang umulan. Biglang nagkaroon ng bagyo. Nakarma. Hindi nga mayabang. Hindi nga sinungaling. Mambubudol mga kababayan. Siguro, nakita ng ating Panginoon, sinungaling itong Pangulo ng Pilipinas. Tirahin nga natin ang ulan yan. Tingnan natin kung hindi ba mabuking yung kanyang kasinungalingan. Di, nabuking. O ito mga kababayan, ipagpatuloy natin itong talakayan nila Senador Marcolita, Jean at Nilson. Ito na may kaugnay sa impeachment mga kababayan. Ito na, sabay-sabay natin yung panahon. Sen, marami nag-request itong balikan natin yung hinihingi ng paliwanag ng Supreme Court, kataas-taas ang hukuman sa Kamara de Representante, Nelson. Ito'y tinalakay natin noong nakaraang Biyernes. Diba? Sa halos lahat ng mga social media ay nag-viral po ito eh. At pinikap na napakaraming mga influencers, Nelson. Kasi bagong-bago, umuusok pa, kalalabas lang ng Supreme Court. Isang minuto pa lang ata nung binabanggit natin, Hindi pa natutuyo ang tinta. Oo. Hindi paliwanag ang hinihingi ng Korte Suprema. Pero dyan pala siya, Humihingi siya ng impormasyon. Sapagkat merong dalawang nakabinbin na petition sa kanila. At sabi, para tulungan nyo kami, ma-resolve ito, ibigay niyo sa amin ang mga sumusunod. 10 items yun. Di ba? Mga detalye. Diniscuss natin ito, pero dahil sa marami po yung nagtatanong, ni-require po ng Korte Suprema ang House of Representatives at saka yung Senado na ibigay ang 10 impormasyon na kanilang inihingi. Isa-isahin natin, Sen. Hindi, wala na tayong panahon eh. Pero ang masasabi ko lang, yung mga salient points na lang na gusto niya palutangin, Sen. Ang masasabi ko lang, dito pa lamang sa kauna-unahang hinihingi ng Korte Suprema, magkakaalaman na ito eh. Yung una kasi, yung letter A, the status of the first 3 complaints filed by the private citizens. Okay. Bakit importante ito para sa akin? Kahit ito na lang. Dito na tayo magtapos. Alalahanin po ninyo na 3 impeachment complaints po ang naunang ipinail ng magkakaibang grupo bago isulong ng House of Representatives yung pang-4. Yes po. So yung unang 3, December 2, nung i-file, yung pangalawa, December 4, at sinundan ng December 19, 2024. Yes. Pagkatapos, February 5, isinulong yung pinirmahan ng halos 215 members of the House of Representatives. Tinatanong ngayon dito sa Korte Suprema, sabi niya, under oath, ano ang estado ng unang 3? Mahihirapan silang... Oo nga. Mahihirapan sila rito. Kung estado, Sen, ano bang dapat nasabihin? Estado ng isang impeachment complaint, kung active or non-active or ano po? Hindi, bahala sila. Estado ang pinag-uusapan. Kailangan sumagot sila under oath. Ayun nga, parang ang hirap nga akong sabihin. Sapagkat tinulugan nila ito eh. Hindi naman lang pwede sabihin under oath. To the Supreme Court, sabi niya halimbawa. Your Honors,
with all due respect, tinulugan po namin yung tatlong impeachment complaint. Hindi po pwede. Disgrasya. Oo, yari tayo doon. Kasi paano mong palilitawin ang estado nito? Wala nga nangyari. Yung pang-apat ang dinala ron February 5. December 2, December 4, December 19. Tinatanong kayo ngayon, ano bang estado nung unang impeachment complaints na ipinail? Opo. Paano mo sasagutin? Paano nila sasagutin? Sumagot ang kasi sapagkat ito nakadirekta sa dalawang kapulungan. Kamara, Senado. Yes. Tama yung sagot ng Senado eh. Oo. Sumagot ang Senado, sabi niya, Respondent Senate manifest that it lacks sufficient knowledge or information on the matter stated under items A to K. Ito yung 10 eh. Wala nang kinalaman ng dito eh. Puro sa House. Status of the first 3 complaints, walang kinalamanan ng Senado rito. Wala po kami, tama yung sagot ng Senado eh. Wala po kaming nalalaman kasi hinihingi po nyo sa amin. Opo. Ang katotohanan, karamihan po ng hinihingi po ninyo, hiningi din po namin sa kanila. Yun nga. At wala rin naibigay. Ito, paano mo sasabihin? Ano ang status ng tatlong complaints? Dito pa lang. Kapag hindi mo nasagot ito, Yung naunang tatlo yung tinutukoy niya saan, bakit ganito? Bakit ganito yung tanong niya? Sapagkat alalahanin mo, merong proseso kung paano mo i-dispose ang isang impeachment complaint. Yes po. Alalahanin din ninyo na, sabi nga nila, there is only one impeachment proceedings per year. Kaya sabi niya, proceedings po naman, hindi naman complaint ang pinag-uusapan. Kaya nga hindi natuloy sa proceedings na hindi mo ginalaw dahil tinulugan mo. Kasi kung sa December 2, ginalaw mo na yon, natuloy ang proceedings, yun na yon. Ibig sabihin, hindi ka kukuha ng iba pa. So walang kinalaman, kasi February 5, so teka muna, isa lang na proceedings, hinold mo yung proceedings, tinulugan mo, pinlano mo na patulugin para sa ganun yung fourth, sa inaakala mo, napapayagan. Ayun. Kaya pinalo mo ng February 5. Dito magkakaala. Dito pa lang sa letter A, Ang hirap na magkakaala. sagutin, ano? May 10 lahat yan. Kapag pinilit nila ito, nandun na ako sa Senate by, di ba, yung unang bakbakan dito. Ako ang magpapatunay kung ano yung status nito. Anong tatlo? Hindi ko muna sasabihin yun, secret. Naku. Diba? Gusto mo? Naku. Ayaw nyo sabihin kung ano estado, ako magsasabi kung ano estado. Di ba? Yun na lang muna. Pero sa Senado niyo na po sasabihin. Totoo naman eh. Hawak ko naman ng record. Alalahanin nyo, congressman ako dati. Nga po, no? Ito yung alalahanin ninyo. Lalong-lalo na yung talagang gustong matuloy itong impeachment na ito. Dating congressman, itong si Senador Marcolita, at maraming alam ito. At maraming alam na yung mga pumirma ay napilitan lang. Marami na lang umamin sa kanya, mga kababayan, na mga congressman, na kaya sila pumirma sa article of impeachment na yan, kahit hindi nila nabasa, ay dahil nga yung kanilang pundo ay talagang iipitin. Sinabi na nga rin ni Congressman Toby Chanco yan, mga kababayan. Kahit itong si Congressman Busita, may upload tayo yan. Sinabi talaga mismo ni Congressman Busita, nung hindi niya pinirmahan itong article of impeachment na ito, tinanggal yung kaniyang pundo, mga kababayan, yung kaniyang budget. Wala na. Imbis may nahingi sa kanya ng tulong, pambili ng gamot, wala na siyang maibigay. Dahil wala na nga, pinutol na. Pinutol na ni Speaker Martin Romualdez yung kanyang pundo, mga kababayan. Yun ang andito lang muna, at bago tayo magtatapos ay mag-shoutout lang muna tayo. Shoutout tayo kay Ma'am Virgie Berhel de Dios ng Apulilan, Bulacan, sa kanyang mga apo na si Coco, si Yuri at saka si Dion. Shoutout na rin kay Mikael Safid. Yes, we love Sin Rodante Marcolita. Maraming salamat sa iyo, Mikael. Shoutout na rin kay Emilia Doloroso. Emily Dolorosa. Ayun, Emily Dolorosa pala. Shoutout na kay Agri Tips. Shoutout na rin kay Lia Samantha.
Shout out kay Jose Banagilar. Shout out na rin kay Maria Anastasia Villarmino. Shout out kay Gloria Singer. Shout out kay Modisto Ispanol. Shout out kay Patcher. Shout out kay Saldi Barrios. Shout out kay Rosindo Intina. Kay Ma'am Joyce ng Japan. Kay Sip ng Camarines Norte. Shout out kay Gino Gino Aligiho. At shout out na rin kay Iranio Bonifacio. Kay Efren Biton, shout out na rin. At kay Arsitik. At kay Wilfredo Talaugon. Yun na dito lang muna. At once again, Mamidi sa Borby, shout out na rin sa iyo. Mamidi sa Borby, ha? Mamidi sa Borby. Shout out, maraming salamat. At once again, this is Sharon TV mo. Ingat na lahat. God save the Philippines.